Walang sino man ang matuwid. The Marcos-Duterte feud and their political dilemma. Romans 3:10-18. There is no one righteous, not even one. Their mouths are full of cursing and bitterness. Sa kasalukuyang political landscape ng Pilipinas, ang salitang ito ay parang nakalimbag sa bawat galaw ng dalawang pangunahing puwersa, ang mga taga-suporta ni Marcos at Duterte. Sa gitna ng matinding away, naglalaban ang bawat panig. TDS ay nagsasabing PBBM resign, habang ang mga loyalist ay sumasagot, impeach VP Sara. Pero ang tanong, sa kabila ng kanilang mga panawagan, ang kanilang mga salita ay puno ng galit, poot at paninira. Parang ang bawat isa ay nagiging open graves, naglalabas ng kasinungalingan at pagkamuhi. Romans 3:12 ay nagsasabi, lahat ay lumihis, naging walang silbi. Sa kanilang walang katapusang power struggle, nagsimula bang mawala ang tunay na hangarin para sa bayan? Ang kanilang mga laban ay nagiging dahilan upang kalimutan ang tunay na misyon, ang maglingkod sa Pilipino. Ang kanilang mga bibig ay puno ng paninira, sabi ng Biblia. Sa halip na magkaisa, mas lalo pang lumalalim ang hidwaan na parang ang bawat salita ay isang sandata na sumisira sa pagkakaisa at nagdudulot ng mas malaking pagkawasak. Ruin at misery ang naghihintay sa kanilang mga hakbang. Ang away ng mga leader ay nagiging hadlang sa tunay na pagbabago habang ang masa ay nagdurusa sa epekto. Walang katarungan, walang kapayapaan. Ang pinakamalungkot na bahagi, walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata, sa kanilang paghahangad ng kapangyarihan. Nakalimutan na nila ang tunay na moralidad. Ang away na ito ay isang paglalakad sa landas ng espiritual na pagkawasak, isang mapanirang propesya na unti-unting nagkakatotoo sa ating harap. Sa huli, ang tanong ay nananatiling nakabitin. Sa kabila ng lahat, nasaan ang tunay na rason? Ang bawat galaw, bawat salita, ay naglalarawan ng isang bansa na malayo sa pagkakaroon ng tunay na kabutihan. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay kung paano natin tatanggapin ang tunay na larawan, isang larawan na walang sino man ang tunay na matuwid, kundi lahat ay nagkukulang, naghihintay ng pagbabago na nagsisimula sa ating puso. Manalangin po tayo, Panginoon. Gabayan mo po ang Marcos, Duterte at kanilang mga taga-suporta. Bigyan mo sila ng karunungan, puso ng pagpapakumbaba at tunay na pag-asa na nakabase sa katotohanan. Naway mauna ang katarungan at pagmamahal sa kanilang mga desisyon. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen.